Hello, magandang araw mga bro at sis. Kumusta po kayo? Narito naman po tayo sa ating pong YouTube broadcast, Outside is Beautiful. Outside is beautiful, come on we say. Outside is beautiful, come on. Outside is beautiful. Outside is beautiful, come on, lift up those hands. Where Jesus walked, it's the most beautiful place. At nais ko po lang sabihin sa inyo, kung mahal mo ang Pilipinas, tayo nang lumabas, hindi para mag-rally, kundi ipamalas ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon. Sobrang dami ng mga pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon. Isa lang po ang aking po naisip. Baka nakalimutan na natin ang ating Panginoon. Hindi lang po yan sa pagdadasal, kundi yung ginagawa po talaga ng isang Kristiyano. Ito po dapat ay nagbabahagi na lang tayo ng pag-ibig ng Diyos. At bakit po ganito? Sapagkat alam natin na ang Diyos lamang ang pag-asa ng ating bayan. At dahil po dyan, pinabati ko po muna ang lahat ng mga simbahan na ito po ang ginagawa. They are sharing and celebrating life outside the streets. Yung mga nagbibigay po ng magandang balita sa labas. Magandang araw po sa inyo at ano po ba ang update po natin ngayon? Dumadami na po ang mga gustong sumama sa atin pong tracts giving. Magkakaroon po tayo ng malaking gawain sa darating na 2026 kung saan ang mga simbahan po, especially the Church of God, sila po ay lalabas. Marami pong simbahan niya, 600 churches all over the Philippines. At kung makaka-invite pa po ng mas marami, lalabas, mamamahagi ng tracts, magbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. At ito lang po ang gagawin natin. Yung ma-share mo lang si Lord, opo, this next year. Ang tinitingnan po kasi natin, sa simbahan, syempre po, nangangaral po tayo. At pagkatapos po nun, we are telling them to each one bring one. Ano po? Tingnan naman po natin, ano ba ang ginawa ni Kristo noong siya po ay narito po sa lupa? Ano po ba ang kanya pong ginawa? Hindi naman po siya nagstay sa templo. In fact, sa temple, siya nga po ay nire-reject. Sa temple, siya nga po ay inaaway. Diba? Ang dami nga po niya nakaka-diskusyon, argumento na hindi naman patungkol sa kaligtasan, kundi sa law, kundi sa mga gawain, sa kostumbre, sa kultura. Hindi po type ni Lord yung ganon. Sabi nga po sa Luke 19:10, I have come to seek and save the lost. Mamaya po, madidiscuss po natin yan. I have come to seek and save the lost. Ang nakakalungkot lang dyan, si Kristo, bumaba na po dito sa lupa para hanapin po tayo, pero tayong mga nahanap na, hindi po natin ginagawa yung dapat na ginagawa po natin. Yung tayo man ay naghahanap rin po ng mga nawawalang tupa or ibinabahagi po yung pag-ibig ng Diyos. At imbis na punuin po natin ng galit ang mundong ito, mas maganda po punuin natin ng pag-ibig ang ating kapaligiran, kung saan pwede po tayong magbahagi ng pag-ibig ng Diyos. Ito, nakikita ko lang pong kulang, mga kapatid. If we have the Word of God, if we have the love of God, hindi na po natin gagawin yung tayo magiging ganid. Hindi na po tayo magiging, sorry for the term, corrupt. Opo, hindi na po natin iisipin na kailangan akin to. Because Jesus, nung pumunta siya dito, hindi naman siya ang inalayan. Siya po ang nag-alay. Anong kanya inalay? Inalay niya ang kanya pong buhay. And come to think of it, marami po mga tao ngayon na de-depress, especially mga kabataan, nalulungkot, nadidisappoint. Bakit po? Kasi ang mundo pinatitingin sa kanyang sarili. Pinatitingin po sa kanyang kakayanan. At ang malungkot nito, ang mundo pinatitingin sa iyong weakness. At kapag mahina-hina ka, hindi mo ito makakayanan. Ang ending po niyan, kung ano-ano nang ginagawa mo just to regain yourself, just to regain your confidence. Only to find out the real confidence comes from the Lord. Yung alam mo lang na may nagmamahal sa'yo, mayroong tumutulong sa'yo, may kumakalinga sa'yo, mayroong nag-iisip sa'yo, mayroong nagsakripisyo para sa'yo. Yung malaman mo lang yon, malaking bagay na yon. But then, the world will always tell you, you are not enough. May kulang sa'yo. Diba? May mga hindi ka pa nagagawa. Ano pa ba pwede mong gawin? At mayroon pa yung mga challenge kung magagawa mo lang ito.
Di ba? Kung magagawa mo lang ito at ikaw naman magtatanong ka, at kung meron pa kayong ipagagawa sa akin, minsan ganito rin po tayo, ano po, nakakalungkot lang, ano po. Tandaan po natin, meron na pong gumawa ng pinakamalaking bagay na wala pong pwedeng gumawa dito sa mundong ito. Yun yung bagay na iniligtas tayo mula sa kapahamakan. Diba? The world will always challenge you, will always tell that you are incomplete, you are weak, you are born this way, di po ba? Minsan niisip po natin, diba? You are born, kambira, ikaw nga yung ipinanganak, malaking bagay na yun. You are a gift to the world. You are a gift to mankind. Meron kang gagawin kahit paano pa ang itsura mo, ano pa ang kalagayan mo, ano ba ang status mo sa buhay. Tandaan mo kapatid, you do not need to be incompetent. You do not need to think of yourself. You are incomplete. God made you who you are, and God made you special, at walang ibang makakapagsabi sa iyo na kulang ka, kapatid, pag meron kang Kristo sa puso. Sa totoo lang, kapatid, you have everything in the world. In fact, you are rich. Sa mga susunod po, mapag-uusapan po natin yan. Ano po? Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, when we share this to the world, when we share the love of God to each and everyone, yung isang kaluluwa lang, sa bawat araw, meron ka lang nakakausap tungkol sa Lord, di po ba? Things will get better. The world will be a better place, or your community will be a better place. Yung mag-isip ka lang na mahal ka ng Panginoon Diyos at may dahilan ka para mabuhay dito, may dahilan ka para kumilos, may dahilan ka maging productive, malaking bagay na po yun. Ano po? Why? Because Jesus came to seek and save the lost. Yan po yung nakalagay po sa Luke chapter 19 verse 10. Biruin mo si Jesus Christ naglalakad at hinahanap po niya sino yung mga talagang interesado sa kanya. Yung isang pong tao na mayaman, na akala mo talagang walang pangangailangan, umakyat pa doon sa puno, no, si Zacchaeus, umakyat pa sa puno, matinik na puno, para lamang maobserbahan si Jesus Christ. Sino ba siya? And then Jesus said, baba ka dyan, Zacchaeus. Pupunta ako sa bahay mo ngayon. Ngayon din, pupunta ako sa bahay mo. And yung ginagawa po ni Jesus Christ, it's outside is beautiful. Nakikita po niya, kung siya ay mananatili lang doon sa templo, hindi niya makikita ito si Zacchaeus. At nung nakita niya po si Zacchaeus ay nagpatuloy po sa kanya. Jesus really intended to go to the streets and share His love and to see those who are lost. Maging ako lost. I was lost before, now I am found. Ano ba ang gagawin ko? Eto, bibigyan kita ng tip. Makinig ka. May mga bagay na ginagawa po tayo. Ano po? Well, gusto kasi natin na may mga ginagawa rin tayo sa langit pagdating ng panahon. Eto po kapatid, ano po? Yung pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos. Dito mo lang magagawa yan. Sa totoo lang. Dito mo lang magagawa yan. The evangelism, sharing the gospel in the streets, hindi mo na magagawa sa langit yan. So kung meron kang bagay bilang Kristiyano na gagawin mo dito sa lupa na hindi mo na gagawin sa langit, ibig sabihin, mamimiss mo yun. Iyon ay i-share ang pag-ibig ng Diyos. I-share ang testimony mo. Imagine, ito yung bagay na inaayawan ng mga Kristiyano. Inaayawan ng marami yung mag-share ng gospel. At mamimiss mo to pagdating doon sa langit. Ano po? Diba? Sasabi, ay, hindi ko siya mamimiss. Teka mo, yan din ang mandate sa atin ng Panginoon. Go and make disciples. Diba? Great Commission. Diba? Go and make disciples of all the nations. Ito po yung last will and testament. Kung tatanungin tayo, diba? O tama naman, tinanggap mo nga si Kristo. Pero magiging masaya ka ba na wala kang nadala sa paanan ng Panginoon Diyos? Diba? Yung wala kang na-sharean man lang or wala ka man lang nabigyan ng tracts. Just think about that. Yung simbahan, marami kang marahil ginagawa, marami kang interes. Ano po? Hindi mo ba naiisip na, teka muna, yung pamilya ko ba na-save na? Yung bang kapitbahay ko? Yung bang mga kaklase ko? Yung bang mga nakasama ko noon sa trabaho? Yung mga kasama ko noon sa bisyo? Diba? Yung mga kasama ko noon sa kalokohan, sila ba ay tumanggap na sa Panginoon Diyos? Bakit po yung mga tao pagdating sa langit, diba, nag-iiyakan sila? Ano po? Marahil, nag-iiyakan sila. Merong mga naiwan. Merong mga hindi ka nakita. At mag-iiyakan na lang kayo. Minsan baka maalala mo pa. Teka muna. Parang nagkaroon ako ng pagkakataon na mabahaginan siya. Hindi ko lang nagawa. Yun ang malungkot. Di po ba? Ano po?
Though Jesus will wipe away the tears in your eyes, pero sana kapatid, habang nandito tayo sa lupa, i-enjoy na natin to. I-enjoy na natin, lumalabas tayo, nagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos, at isa pa, ito didiscuss natin sa susunod. Ito rin, pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos, ang magiging susi para lumago ang isang simbahan. Alam niyo po ba yon? Susi sa paglago. And that's all for now po mga kabro at sis. Yung paglabas, isa to sa mandate. Yung paglabas at pagbahagi ng pag-ibig ng Diyos, ito po ay isa sa mga inutos ng ating Panginoon Diyos na nagmamahal po sa atin. Bakit ayaw niya tayong mapahamak? Susunod po nating episode ay mas maintindihan pa po natin bakit ko kailangan lumabas. Because outside is beautiful. At God bless you po mga bro at sis. Opo. At aking pong dalangin na sa mga susunod po nating episode, mas maintindihan po natin ang kahalagahan ng pag-ebanghelyo, ng pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos, at ang kahalagahan ng buhay na ito. Sayang kung ikaw ay walang maaakay para sa Panginoon. God bless you. Kung mahal mo ang Pilipinas, panahon na para lumabas, hindi para mag-rally, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay ating ipamalas. God bless you. Outside is beautiful. Outsider, beautiful, come on, we say. Outsider, beautiful, come on. Outsiders, beautiful. Outsiders, woo, beautiful. Come on, lift up those hands. Where Jesus walked, it's the most beautiful.